Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1641. Bakit hindi mo tinawag ang matandang iyon? Tanong ni Headstrong na may halong pangamba. Hindi magiging patas kung gagawin ko. Ngumisi si Yezuan. Ang Ghost Dome Great Emperor ay itinuturing na isang heaven-reaching beast, habang si Wei Zhenchen ay isang sandata. Gayunpaman, ang Old Tree ay itinuturing din na miyembro ng Shifter Race. Kung siya ay tatawagan, hindi kaya isa pang tao iyon. Matigas ang ulo tumingin kay Yezuan. Nang maisip niya kung paano hindi nilabas ni Yezuan ang Nether Puppet, nakahinga siya ng maluwag. Sa katunayan, hindi siya kumpiyansa na manalo laban kay Yezuan ng mag-isa. Kung ang Old Tree at ang Nether Puppet ay lumabas na magkasama, maaari rin siyang umamin na siya ay natalo. Sige, since that's the case, then come at me. Sigaw ni Headstrong at nag-transform sa kanyang Platinum Holy Light Dragon. Ang Platinum Holy Light Dragon ay itinuturing na miyembro ng Heavenly Dragon Race, ngunit ito ay mas marangal kaysa sa ibang miyembro ng Heavenly Dragon Race. Matapos magbago sa kanyang tunay na anyo, ang lakas ng pakikipaglaban ni Headstrong ay tumaas. Sa kasamaang palad, siya ay walang iba kundi isang nakaupong pato sa mga mata ni Yezuan. Huwag kalimutan, nakuha na ni Yezuan ang titulong Dragon Slayer, na nagdoble sa pinsalang ginawa niya sa dragons. Bilang karagdagan, mayroon siyang kakayahan sa Unicorn's Deterrence, na nagdoble ng pinsala. Sa madaling salita, ang pinsala ni Yezuan laban kay Headstrong sa kanyang tunay na anyo ay naging triple. Higit pa rito, mayroon siyang Undying Doppelganger's Amplification, ang 1.1% amplification mula sa Elegy of Souls, ang offensive power ng Ultimate Realm, at ang fire offensive power ng Immortal Aikilin Bloodline at ang Immortal Divine Phoenix Bloodline. Kaya naman, bago pa man siya magsimula, nakatakda na siyang mabaigo. Nang makita ng mga tao sa paligid sina Yezuan at Headstrong, hindi nila maiwasang umatras. Sa tansya nila, magiging matindi ang labanang ito. Siyempre, ito ay kanilang pagtatansya lamang. Halika, umungol muli ang matigas na ulo, pagkatapos ay nag-transform sa isang bahid ng puting liwanag at tumangay patungo sa trio ni Yezuan. Patayin! Kasabay nito, binigyan ni Yezuan ng utos ang Ghost Dome Great Emperor at Might of the Heavens. Sumunod silang dalawa, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Nihility Flame Sword Ripple. Nagsimula rin umatake si Yezuan, sunod-sunod na pag-atake kay Caprice. Haha, hindi ako masasaktan ng ganitong klaseng pag-atake. Kusa siyang tumawa. Bagamat malakas ang atake ni Yezuan, hindi rin biro ang kaliskis ng Platinum Holy Light Dragon. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Void Flame Sword Ripple ay hindi katumbas ng pinsalang idinulot nito sa katawan ng dragon. Kusa niyang pinahaba ang kanyang Dragon Claw, naghahanda na sirain ang Void Flame Sword Ripples. Sabay talikod, gustong patayin si Wei Zhenchen. Nalaman niya ang tungkol sa Ghost Dome Great Emperor at ang walang limitasyong kakayahan ni Wei Zhenchen sa muling pagkabuhay, kaya hindi siya nagpigil. Gayunpaman, nagkamali siya ng isang bagay. Bang! 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 Umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na tunog ng mga muffled. Hindi napigilan ni Wayward ang umiyak sa sakit. Natuklasan niya na ang kanyang Dragon Claw ay talagang nasugatan ng Nihility Flame Sword Ripple ni Yezuan. Paano ito naging posible? Haha, ang pinsala ng Nihility Flame Sword Ripple laban sa mga dragon ay 3 beses kaysa sa normal. Tumikim si Yezuan habang patuloy siyang umaatake. Ang Wayward ay dumanas ng isang pag-urong. Napakalalim ng kanyang sugat na makikita ang kanyang mga buto. Malayang damaloy ang dugo. Noong siya ay nasa Rebirth Realm, magagamit pa rin niya ang Mysterious Life Chi para pagalingin ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, pagkatapos na makapasok sa Unperishable Realm at makuha ang Unperishable Body, ang kanyang mga sugat ay magiging mas mahirap pagalingin. Ito ay pareho para sa Ascension Realm. Gayunpaman, bilang isang Platinum Holy Light Dragon, nagawa ni Wayward na pagalingin ang kanyang mga sugat sa isang iglap. Hindi ako naniniwala na makakapagpagaling ka ng walang katapusan. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikislap habang siya ay mabilis na umatras. Kasabay nito, patuloy niyang ginamit ang Void Flame Sword Ripple.
Mabaho brat, huwag kang masyadong mahiyain. Panoorin mo kung paano ko dinudurog ang mga bato mo. Sa galit na galit, ang Ghost Dome Great Emperor ay hamampas ng buntot nito, na naging sanhi ng pagsabog ni Wei Zhenchen. Kasabay nito, biglang nagbuga ng puting liwanag ang platinum scales nito. Sa isang iglap, ang Ghost Dome Great Emperor ay nadalisay at naging abo. Ding! Namatay si Wei Zhenchen. Ding! Nabuhay muli si Wei Zhenchen. Ding! Namatay ang Ghost Dome Great Emperor. Ding! Nabuhay muli ang Ghost Dome Great Emperor. Sa isang kisap mata, si Wei Zhenchen at ang Ghost Dome Great Emperor ay muling nagpakita at kinasuhan. Ay yaya, this is too fake. You can revive indefinitely. Hindi napigilan ni Wayward ang umungol sa galit. Wala ka bang unlimited healing din? Tumawa si Yezuan. Totoo yan. Sa pag-atake mo ngayon, hindi sapat para patayin ako. Pagkatapos sabihin iyon, biglang bumilis ang Wayward patungo kay Yezuan. Dahil iyon ang kaso, gawin natin ito para sa tunay. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan habang direktang ginamit niya ang Deathly Hunt command para markahan ang Wayward. Sa ganitong paraan, ang kanyang pag-atake ay magdudulot ng karagdagang pinsala sa Wayward. Mula nang ang Slaying God Bloodline at ang Sword God Bloodline ay sumanib sa Immortal Slaying Bloodline, ang pinsala ng Deathly Hunt command ay tumaas ng 30%. Bukod dito, ang kapangyarihan ng unang strike ng Eye of Assassination ay tumaas din ng 50%. Malamang na sapat na ang strike na ito para masira ang balanse sa pagitan ng pinsala at pagbawi ni Wayward. Whoosh! Ang Wayward ay naging isang sinag ng puting liwanag at umatake. Hindi siya naabutan ni Wei Zhenchen at ng Ghost Dome Great Emperor. Gayunpaman, nang malapit ng sunggaban ng kanyang mga kuko ng dragon si Yezuan, biglang kumislap ang figure ni Yezuan at lumitaw sa likod ng Wayward. Eye of Assassination, slash. Bang! Isang Void Fire Sword Ripple ang direktang naglaslas sa likod ng Platinum Holy Light Dragon. Sa pagkakataong ito, tumaas ng husto ang kapangyarihan ng Void Fire Sword Ripple. Halos putulin nito ang kalahati ng katawan ng Platinum Holy Light Dragon. Matapos maramdaman ang sakit, hindi napigilan ni Wayward na umungol sa langit at sabihin, "Damat, hindi na ako lumalaban. Hindi na kayo nag-aaway. So soon." Bahagyang nagulat si Yezuan. Hindi pa nagsisimula ang labanan ng 2 segundo at inamin na ni Wayward ang pagkatalo. Hindi pa nga niya nagagamit lahat ng trump card niya. "Brat, nasa level ka na ng Rogue Immortal. Hindi ako ang kakampi mo. Ayoko ng Holy Leader's Read." Umiling si Wayward. Matapos pagalingin ang kanyang mga sugat, direkta siyang nagbago sa kanyang anyo ng tao. Ngayon lang, si Lin Zhanhao, ang disipulo ng Old Immortal Tianju, at ang numero 1 henyo ng Panglay Demon Race, si Yao Tian, ay hindi makatagal ng higit sa 3 segundo laban sa Wayward. Ngayong nagbago na si Wayward sa kanyang tunay na anyo, hindi na siya makatagal ng higit sa 3 segundo laban kay Yezuan. Yezuan, hindi ba siya ay masyadong pambihira? Sige, meron pa bang gustong lumabas at sumubok? Biglang lumingon si Yezuan at tumingin sa iba. Sa kanyang lakas, siya ay sapat na malakas upang labanan ang isang grupo ng mga tao kabilang ang Wayward. Sinong maglalakas loob na haminin siya? Dahil wala ng iba, akin na itong Holy Leader's Read. Ngumisi si Yezuan at tinawag si Luo Luo. Dati, ginamit niya ang Platinum Badge para makipag-ugnayan kay Fairy Liu Li. Gusto niyang ibigay muna ang banal na leader na ito kay Luo Luo. Matapos maipasa ni Luo Luo ang Heavenly Tribulation, ibibigay niya ito kay Fairy Liu Li. Walang anumang pagtutol si Fairy Liu Li, at gayon din ang Old Immortal Tianju. Sa makatuwid, sinunod nila ang plano ni Yezuan. Alam na ni Luo Luo ang resulta, kaya nang lumitaw siya, ginamit niya kaagad ang hand seal na natutunan niya mula sa Dragon Sparrow Fairy at tumama sa stone platform. Bang! Biglang sumabog ang platapormang bato. Kabanata 1642. Kahit si Yezuan ay hindi ito inaasahan. Nascan niya ang plataporma gamit ang kanyang Eye of Revelation, ngunit wala siyang nakita. Hindi nagtagal, isang puting token ang pumasok sa paningin ng lahat. Gaya ng inaasahan, ang Holy Leader token ay nasa stone platform. Ang bagay na hamarang sa Eye of Revelation ni Yezuan ay marahil isang uri ng array, kaya hindi ito napansin ni Yezuan. Ito talaga ang Holy Leader token.
Hindi ko inaasahan na nandito ito. Sinubukan kong salakayin ang stone platform, ngunit wala itong silbi. Hindi ko ito kayang sirain. So what if you guessed it? Hindi mo masisira ang array na itinakda ng Dragon Sparrow Fairy. Napailing ang lahat. Sa sandaling ito, sumugod na si Yezuan at hinawakan ang Holy Leader Token sa kanyang kamay. Hanggat pinipino niya itong Holy Leader Token, siya ang magiging pinuno ng Panglay Sacred Land. Hanggat siya ay nasa Panglay Sacred Land, ang kanyang lakas ay tataas ng husto. Bukod dito, kahit na siya ay samiput upang maging isang itinerant na immortal, magagawa pa rin niyang makipaglaban sa Panglay Sacred Land. Ding! Nakuha ng host ang Holy Leader Token ng Panglay Sacred Land. Gusto mo ba itong pinuhin? Isang system notification ang tumunog. Kaagad, sumagot si Yezuan sa kanyang isip, oo. Bagamat kailangan niyang ibigay ang Holy Leader Token kina Luo Luo at Fairy Liu Li, kaya niyang maghintay hanggang sa dumating ang oras. Aayusin niya muna dahil may plano siya. Ding! Matagumpay na napino ang Holy Leader Token. Ang host ay pinuno na ngayon ng Panglay Sacred Land. Tumunog ang system notification. Bagamat hindi naramdaman ni Yezuan ang pagbabago sa kanyang lakas, tiyak na magiging mas malakas siya kung aatake siya. Gayunpaman, sa sandaling ito, whoosh! Biglang may lumitaw na bitik sa espasyo sa tabi ni Yezuan. Pagkatapos, isang kamay ang nag-abot at akmang agawin ang Holy Leader Token. Biglang nangyari ang eksenang ito kaya natigilan ang lahat. Kahit si Yezuan ay hindi ito inaasahan. WHO, sino ang maaaring gumamit ng space breaking technique sa Secret Land na binuo ng Dragon Sparrow Fairy? Kung tutuusin, nawala na ang kanilang kakayahan sa pagpasok sa espasyo. Kahit si Yezuan na may Eye of Space ay hindi ito magagamit. Hindi lamang iyon, ngunit kahit na ang Eye of Void ay maaari lamang gamitin ng isang beses. Ngunit ngayon, maaaring may isang tao na talagang makalusot sa diskarte sa pagsira ng espasyo. Ano ang nangyayari? Gusto mong nakawin ang Holy Leader Token ko? No way! Nanlaki ang mga mata ni Yezuan, at hinawakan niya ng mahigpit ang Holy Leader Medallion gamit ang isang kamay. Kasabay nito, hinawakan niya sa kabilang kamay ang Holy Leader Medallion, at pagkatapos ay marahas na kinaladkad siya palayo. Pagkatapos, isang binata ang pumasok sa paningin ng lahat. Ang mukha ng taong ito ay hindi pamilyar sa lahat, ngunit ang kanyang lakas ay hindi dapat maliitin. Hua! Isa pang Spatial Fissure ang napunit. Sa pagkakataong ito, ang Spatial Fissure ay lumawak hanggang sa ulo ni Yezuan, na parang naghahanda itong patayin si Yezuan sa isang suntok. Gayunpaman, nilinang na ni Yezuan ang Glazed Treasure Body sa ika-6 na antas, at mayroon din siyang Space Eye. Higit sa lahat, napino na niya ang badge ng banal na pinuno. Nang lumaki ang spatial crack sa kanyang balat, bigla itong nakabawi mula sa pag-urong. Ano? Gulat na gulat ang binata. Akala niya ay magtatagumpay siya sa pagkakataong ito, ngunit hindi niya inaasahan na mabibigo siya. Bago pa siya makapag-react, ang old tree ay nagtapon ng 9 na lightning fire chain. 9 na Dragon's Thunder chain, lock. Sa isang iglap, ang binata ay nakulong ng 9 Dragon's Thunder chain. Ang sobrang lakas ng kidlat ay nagparalisa sa kanya, at hindi siya makagalaw. Sino ka? Hindi malay na tanong ni Yezuan. Ang binatang ito ay may kakayahan na masira ang space breaking technique dito. Siya ay hindi bababa sa kasing lakas ng kahalili ng Emperor ng Kamatayan, simple, at ang prinsipe ng Netherworld, Nether Limitless, o mas malakas pa. Kailangang malaman ng isang tao na hindi sinabi sa kanya ni Fairy Liu Li na may ganoong eksperto. Pagkatapos ng lahat, ang mga eksperto mula sa Evil Path Holy Lands ay pumasok sa ilalim ng maingat na mga mata ni Fairy Liu Li at Old Immortal Tianju. Ang Space Eye, siya ang descendant of time and space. Biglang may naisip si Wayward at nagmamadaling sumigaw. Descendant of time and space. Ano iyon? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Gayunpaman, wala siyang pakialam kung sino ang kabilang partido, at direktang sumuntok. Habang hawak ang badge ng banal na pinuno at napino ito, ang lakas ng pag-atake ni Yezuan ay agad na tumaas. Bang! Napakabilis ng suntok na ito na kahit si Wayward ay hindi makapag-react sa oras. Sa oras na bumalik sa katinuan ng lahat, sumabog na ang leeg ng binata,
at nahiwalay na ang ulo nito sa katawan. Ang dahilan kung bakit hindi tinarget ni Yezuan ang kanyang ulo ay dahil nakaramdam siya ng pamilyar na aura, at iyon ay ang Space Eye. Bago pa makapag-react ang kabilang partido, mabilis na kumilos muli si Yezuan at dinukot ang magkabilang mata ng binata. Noong una ay inakala niya na ang mga mata ng kabilang partido ay ang mga Space Eyes na nakuha mula sa Heaven-Reaching Beast, ngunit nang mabunot niya ito at lamunin, nalaman niyang hindi ito ang kaso. Ang isa sa mga mata ng binata ay ang Space Eye, at ang isa ay ang Time Eye. Ding, nilamon ng host ang isang Space Eye. Ding, nilamon ng host ang isang Space Eye. Ding, ang planting space ay nagbago. Ang host ay maaaring baguhin ang daloy ng oras sa planting space ng 10 beses. Si Ding, ang Space Eye, at ang Space Eye, ay nakopya sa Eye Catalog. Sa kasalukuyan ay may tatlong uri, ang Eye of Nature, ang Eye of Death, ang Space Eye, at ang Time Eye. Ding, ginagantimpalaan ng system ang host ng ebolusyon ng kanyang Celestial Eyes. Isang serye ng mga notification sa system ang nagpasindek kay Yezuan. Ang katalog ng mata ay naiintindihan, ngunit ano ang nangyari sa daloy ng oras sa planting space? Kaagad, sinuri niya ang lugar ng pagtatanim at nalaman na ang bilis ng daloy sa lugar ng pagtatanim ay maaaring tumaas ng 10 beses o mabawasan ng 10 beses. Kung ito ay pinabilis ng 10 beses, kung gayon ang paglago ng langit at lupang kayamanan ay mapapabilis ng 10 beses. Kung ito ay pinabagal ng 10 beses, kung gayon ang 10 araw sa planting space ay katumbas ng isang araw sa labas ng mundo. Banal na Shi *T. Nagulat si Yezuan nang hindi nasabi. Kung ito ay pinabagal ng 10 beses, ito ay magiging isang ika-10 ng orihinal na bilis nito. Ang paglilinang sa planting space sa loob ng 10 taon ay katumbas ng isang taon lamang sa labas ng mundo. Para sa karaniwang tao, ito ay mas mahusay kaysa sa anumang Heaven and Earth Treasures. Pinakamahalaga, ang daloy ng oras sa planting space ay magbabago ayon sa antas ng planting space. Ang planting space ay kasalukuyang nasa ika-6 na antas. Kung na-upgrade ito sa level 7, maaaring 100 beses itong mas mabilis. Sa hinaharap, maaaring ito ay maging 1,000 beses, o kahit 10,000 beses na mas mabilis. 10,000 taon sa planting space ay katumbas lamang ng 1 taon sa labas ng mundo. Kahit na ang isang idiot ay maaaring maging isang henyo. Gayunpaman, ang daloy ng oras ay epektibo lamang para sa paglilinang. Kung ang isang tao ay buntis, ang 10 buwan sa labas ng mundo ay katumbas ng 100 buwan sa planting space. Hahaha, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng napakagandang regalo. Tumawa ng malakas si Yezuan habang nakatingin sa Scion of Time and Space. May magandang plano ang Scion of Time and Space. Hinintay niyang makuha ni Yezuan ang Holy Leader Medallion bago siya kumilos. Hindi niya inaasahan na magagawang pinuhin ni Yezuan ang Holy Leader Medallion sa isang iglap, na ikinabigla niya. Hindi lamang nabigo ang kanyang plano, ngunit nahulog din siya sa mga kamay ni Yezuan. Ito ay isang ganap na kabiguan. Kabanata 1643, siya dapat ang anak ng Temporal Island Lord, si Shiwuya. Ang Temporal Island na ito ay maaari ding ituring na isang sagradong lupa, ngunit ito ay mas maliit kaysa sa Panglay Sacred Ground. Gayunpaman, napakaswerte ng Temporal Island Lord at nakakuha ng isang pares ng Eyes of Time. Inilatag niya ang isang porma sayon sa Temporal Island, pinabagal ang daloy ng oras ng kalahati. Ang daloy ng oras sa isla ay iba sa daloy ng panahon sa Panglay Sacred Ground. Ang 1 taon ng paglilinang dito ay katumbas ng 2 taon ng paglilinang sa Panglay Sacred Ground, paliwanag ni Headstrong. Oh, kalahati lang. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Yezuan na sumimangot. Nagpakita ang kanyang mga mata ng mapanuksong ekspresyon. Kailangang malaman ng isa na ang kanyang lugar ng pagtatanim ay maaaring baguhin ang daloy ng oras ng 10 beses. Ito ay mas malakas kaysa sa Temporal Island Lord. Sa sandaling ito, biglang ibinuko ni Shiwuya ang kanyang bibig at sumigaw ng ilang beses sa boses na hindi maintindihan ng sinuman. Nabalitaan ko na si Shiwuya ay ipinanganak na pipi. Ngayon, ulo na lang ang natitira sa kanya dahil sayo. Pati ang kanyang mga mata ay nahukay na. What a cripple!
Ngumisi si Headstrong at sinabing, hindi ko inasahan na ang isang demonyong sagradong lupa ay maaaring makagalaw talaga sa Temporal Island Lord. Kung ang iyong reaksyon ay mas mabagal, ang Sacred Leader Token ay kinuha na sana. Gaano kalakas ang Temporal Island Lord? Tanong ni Yezuan. The Temporal Island Lord is a second tribulation scattered immortal. Sinaktan niya ang Life Saint sect ko, kaya nagtago siya sa Temporal Island, hindi nangangahas na lumabas. Habang nagsasalita si Headstrong, hindi niya maiwasang mapasulyap kay Shiwuya at sinabing, kung direkta nating papatayin si Shiwuya, tiyak na gagamit siya ng binhi ng kaluluwa para muling mabuhay sa Temporal Island. Bakit hindi mo siya ibigay sa akin? Ibabalik ko siya sa Life Saint sect at ikukulong. Kung gusto mong kunin ang aking Sacred Leader Token, kailangan mong magbayad ng isang presyo. Ngumuso si Yezuan at inihagis ang ulo ni Shiwuya kay Headstrong. Pagkatapos, kinuha niya ang yin at yang ring mula sa katawan ni Shiwuya. Natigilan ang lahat. Ang lakas ni Yezuan ay lumampas na sa kanilang pangunawa. Hindi nila inaasahan na kahit si Shiwuya, na may kakayahang magbasag ng espasyo, ay hindi siya masasaktan. Talagang nakakatakot. Dahil nakuha na natin ang mana ng Fiend Emperor at ang Sacred Leader Token, umalis na tayo. Pagkatapos sabihin, iyon, nag-alinlangan si Yezuan. Sa oras na ito, nilinang na ni Shiwuya ang Eye of Space. Bagamat kalahati lang ito, sapat na para masira ang espasyong ito. Nakuha na ni Yezuan ang Sacred Leader Token. Dahil natagpuan pa ni Luo ang token ng Holy Lord, natural niyang sinabi kay Yezuan ang tungkol dito. Gayunpaman, hindi handa si Yezuan na lusutan ng kawalan at umalis. Immortal Immortal Immortal, Ye Immortal 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 Sect. Immortal Immortal Immortals Immortals, Immortal Immortal Immortals Immortals. Matanda Shu, humanda ka. Sabi ni Yezuan sa kanyang puso. Nangangahulugan ito na maaaring salakayin sila ni Yezuan, ngunit maaari lamang silang magdepensa at hindi gumanti. Ang Blood Fiend Holy Land, Bone Erosion Holy Land, at Evil Sun Holy Land ay may tig-isang Luz Immortal, habang ang Death Holy Land at Nether Holy Land ay may dalawang Luz Immortals. Ang layunin ni Yezuan sa pagkakataong ito ay patayin ang 7 itinerant immortal na ito. Sa sandaling ito, nakita rin ni Old Immortal Tianju at Fairy Liuli si Yezuan. Alam din nila ang tungkol kay Shiwuya sa pamamagitan ng voice transmissions. Hindi lang iyon, alam din ito ng Nether Holy Land dahil sila ang nag-imbite kay Shiwuya. Parang yun. Nagtaas ng kilay ang dalawang immortal mula sa Sacred Land of Death. Ngayon lang, si Shiwuya ay nakipag-blend sa grupo ng Nether Holy Land at nagbalat kayo, kaya hindi nila siya nakilala. Ngayon, ang ulo ni Shiwuya ay pabago-bagong nakahawak sa kanyang kamay, at siya ay patuloy na binibigkas ang mga paos na nota. Kaya naman nakilala siya. Hindi ko inaasahan na ang Nether Hallowed Land ay talagang makakapag-imbite kay Shiwuya. Ang dalawang rogue immortals mula sa Sacred Land of Death ay hindi maiwasang magtaka. Ang mas hindi inaasahan ay nabigo si Shiwuya. Dapat malaman ng isang tao na ang lakas ni Shiwuya ay higit kay Xian at Nether Limitless. Paano siya mahuhuli ng buhay? Sa sandaling ito, si Yezuan at ang iba pa ay dumaan na sa Light Barrier at lumabas sa Secret Realm. Agad na umakyat sina Old Immortal Tianju at Fairy Liuli para batiin sila. Hahaha, sigurado akong nakatanggap na kayo ng balita. Parehong bumagsak ang Sacred Land of Death na si Xian at ang Nether Holy Land's Nether Limitless. Tumawa ng mayabang si Capricious. Nether Holy Land, iniisip ko kung anong mga kondisyon ang inaalok ninyo para talagang matulungan ang taong ito. Pagkatapos niyang magsalita, hindi niya maiwasang itaas ang ulo ni Shiwuya. Si Shiwuya ay nasa tuktok ng Heaven Ascension Stage 9. Kahit ulo na lang ang natitira, hindi siya mamamatay. Kung mabubura ang kanyang kaluluwa, maaari niyang gamitin ang Soul Seed para muling mabuhay sa Temporal Island. Gayunpaman, kung siya ay nakulong sa Life Saint Sect, hindi na siya makakabangon. Ang Temporal Island Lord ay minsang nagkaroon ng conflict sa Life Saint Sect. Ngayong ang anak ng Temporal Island Lord ay nahulog na sa mga kamay ni Capricious, sino ang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari? Talagang naglakas loob kayong patayin ang iyang master ko. Hindi kayo pababayaan ng Nether Emperor.
Bumantong hininga ang isa sa mga maluwag na immortal ng Nether Holy Land. Ang pabago-bago ay natural na hindi matatakot sa gayong mga banta. Nagpatuloy siya sa panunuya. Kahit wala ang binhi ng kaluluwa mo, papatayin ko pa rin siya. Kung may lakas ka ng loob, halika at bugbugin mo ako. Ang dalawang maluwag na immortal mula sa Nether Holy Land ay nagkatinginan na may pangit na ekspresyon. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Immortal Chizu mula sa Bloodfiend Holy Land, dahil ganito ito, bakit hindi mo sabihin sa akin kung sino ang nakakuha ng Holy Master Token? Bakit? Importante ba kung sino ang nakakuha? Ang matandang immortal na si Tianju ay biglang humakbang pasulong at sumulyap sa kanya. Maraming tao sa Bloodfiend Holy Land ko ang namatay. Don't tell me wala man lang tayong qualifications para tingnan. Ngumuso si Immortal Chizu. Dahil gusto mong tingnan mo. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, direktang inilabas niya ang Holy Master Token mula sa lumalamon na espasyo. Nang makita ito, ang mga mata ni Old Immortal Tianju ay hindi maiwasang magbasa. Nakilala niya na ito talaga ang Holy Master Token na pinadalisay ng Dragon Sparrow Fairy noong siya ay nabubuhay pa. Bagamat hindi pa nakita ng iba pang maluwag na immortal ang Holy Master Token ng Dragon Sparrow Fairy, nararamdaman nila na ang Holy Master Token na ito ay pambihira. Dahil may nakakuha ng Holy Master Token, ang susunod na hakbang para sa Evil Daw Holy Land ay upang isagawa ang kanilang plano. Atake. Biglang nagkatinginan ang dalawang rogue immortals mula sa Nether Holy Land. Kaagad pagkatapos, mabilis silang lumipad patungo kay Yezuan. Kasabay nito, inatake pa ng isa sa kanila si Yezuan ng walang pag-aalinlangan. Ano? Nagulat ang lahat. Walang inaasahan na ang dalawang maluwag na immortal mula sa Nether Holy Land ay biglang aatake. Aagawin ba nila ang Holy Master Token? Dapat malaman ng isa na ang islang ito ay bahagi rin ng banal na lupain ng Panglay. Kung sila ay umatake, sila ay parurusahan ng Heavenly Daw. Ang dalawang maluwag na immortal na ito mula sa Nether Holy Land ay parehong nasa tuktok ng First Tribulation at may pambihirang lakas. Ang isa sa kanilang mga pag-atake ay sapat na upang pumatay ng isang ordinaryong maluwag na immortal, higit pa kay Yezuan na nasa ikasyam na antas ng Ascension Realm. Kabanata 1644, Nako hindi, ang old deity na si Tianju ay isa ring itinerant immortal sa tuktok ng First Tribulation. Naunawaan niya kaagad ang plano ng Nether Holy Land at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Nagpasya ang Nether Holy Land na isakripisyo ang isang itinerant immortal para sa Holy Leader Token. Pagkatapos patayin si Yezuan, aagawin ito ng ibang tao. Napakagandang plano. Sa kasamaang palad, ang Nether Holy Land ay umatake ng walang babala. Walang magawa ang matandang Diyos na si Tianju tungkol dito. Ngayon, maaari lamang siyang umasa kay Yezuan. Hindi ka natatakot sa parusa ng Heavenly Daw at inatake ako. Bahagyang nagulat si Yezuan dahil gusto rin niyang atakihin ang itinerant immortals na ito. Hindi niya inaasahan na masyadong mabagal. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Masyado kang walang muwang. Kunin mo ito. Biglang kumislap ang mga mata ni Yezuan at lumitaw ang puwang sa kanyang harapan. Pagkatapos, ang pag-atake ng itinerant immortal mula sa Nether Holy Land ay sumugod at lumitaw sa likod ng ibang tao. Bang! Ang malamig na liwanag ay tumama sa likod ng ulo ng kausap at agad na tumagos sa kanyang ulo. Ang itinerant immortal sa tuktok ng First Tribulation ay patay na. Kasabay nito, ang itinerant immortal na umatake ay pinarusahan din ng Heavenly Daw at ang kanyang kaluluwa ay direktang nabura. Sa loob lamang ng isang segundo, ang dalawang itinerant immortals sa tuktok ng First Tribulation ay sunod-sunod na namatay. Pinarusahan ng Heavenly Daw ayon sa lakas ng pag-atake. Ang pag-atake kanina ay napakabangis, kaya ang Heavenly Daw ay direktang winasak ang kaluluwa ng umaatake. Ang taong ito ay isang itinerant immortal sa tuktok ng unang kapigatian at natigil sa larangang ito ng higit sa 1,000 taon. Alam niyang hindi niya kayang sugpuin ang Immortal Tribulation at hindi niya ito malalampasan, kaya nagpasya siyang isakripisyo ang sarili para hilingin sa Nether Emperor na protektahan ang kanyang mga inapo. Hindi niya inaasahan na mabibigo ang planong ito. Hindi lamang ang Nether Holy Land, ngunit ang dalawang tao mula sa Death Holy Land ay mayroon ding parehong plano. Bago lumitaw ang spacecraft,
isa sa kanila ang naglunsad ng pag-atake. Matapos marinig ang matalim na tunog, naging seryoso ang mukha ni Yezuan. Sa susunod na sandali, ang kanyang figure ay direktang nawala at pagkatapos ay lumitaw sa likod ng umaatake. Bang! Nagkataon, dumating ang parusa ng Heavenly Dawn ng attacker. Nawala rin ang kanyang kaluluwa at diretsyong nahulog mula sa langit ang kanyang buong katawan. Masyado kang walang muwang. Kukunin ko. Ngumisi si Yezuan sa kanyang puso at inilagay ang bangkay. Ang Nether Holy Land at ang Holy Land of Death ay talagang mapagbigay. Hindi sila nagdalawang isip na mawala ng Loose Immortal para makuha itong Holy Leader Badge. Sa isang kisap mata, 3 First Tribulation Peak Loose Immortals ang nahulog. Nagulat ito sa mga tao sa paligid. Old 3, Megatron, Ribribs, patayin mo siya. Sa sandaling iyon, direktang sumigaw si Yezuan sa kanyang puso. Kaagad pagkatapos, biglang lumitaw ang Old 3 Trio at direktang inatake ang nakaligtas na Loose Immortal sa Sacred Land of Death. Ang Old 3 at ang dalawa pa ay nasa tuktok lamang ng Leviathan ng Heaven-reaching Realm, kaya pinahintulutan silang kumilos. Hindi lang iyon, ngunit si Yezuan, na may Holy Leader Token, ay biglang naisip. Sa susunod na sandali, ang hindi naayos na spatial crack ay biglang lumaki, at isa pang Yezuan ang pumasok. Pagsamahin, sumanib si Yezuan sa kanyang pangalawang doppelganger sa bilis ng kidlat, at tumaas ng 20% ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Sa kaso ng double fusion, ang lakas ng kanyang labanan ay tataas ng 70%, at ang triple fusion ay tataas ng 70%. Ding! Ang kasalukuyang rate ng tagumpay ng tribulation ng host ay 100%. Gusto mo bang simulan ng tribulation? Oo. Pagkatapos sumagot ni Yezuan sa kanyang isipan, nagsimulang magtipon ang nakapalibot na vital chi ng langit at lupa. Sa Mystery Land, ang isang simpleng pagtatangka na malagpasan ang kapigatian ay mabibigo. Sa sandaling ito, si Yezuan ay nasa labas ng Mystery Land. Isa lamang itong isla sa banal na lupain ng Panglay, kaya natural, malalampasan niya ang kapigatian. Ano? Malalampasan niya ang kapigatian. Nagulat ang mga tao sa paligid, at mabilis silang umatras. Mas mabuting lumayo sa kapigatian ng iba, dahil ang kidlat ng kapigatian ng iba ay magdudulot ng malaking pinsala sa sarili. Ano ang sinusubukang gawin ng batang ito? Ang nakaligtas na Loose Immortal sa Holy Land of Death ay medyo nalito. Sa sandaling ito, ang Old 3 Trio ay kumislap na sa kanyang harapan. Gayunpaman, isa pa rin siyang First Tribulation Peak Loose Immortal. Kahit na tumayo siya roon at hayaang salakayin siya ng trio ng Old 3, maaaring hindi nila masira ang kanyang depensa. Kaya naman, nagpasya siyang manood muna. Gayunpaman, paano niya malalaman na napino na ni Yezuan ang Holy Leader Token sa sandaling makuha niya ito? Hindi lang iyon, maging sina Old Immortal Tianju at Fairy Liu Li ay hindi rin inaasahan. Hindi rin nila alam kung ano ang sinusubukang gawin ni Yezuan. Boom! Sa sandaling ito, sa wakas ay bumaba ang Immortal Tribulation, direktang tumama sa ulo ni Yezuan. Ang Loose Immortal from the Holy Land of Death ay umiwas sa Old 3 Trio at lumapit kay Yezuan, dahil naisip niya na hanggat namatay si Yezuan sa ilalim ng Immortal Tribulation, ang Holy Leader Token ay magiging kanya. Sa kasamaang palad, ang rate ng tagumpay ni Yezuan sa pagpasa sa Immortal Tribulation ay 100%. Ding! Matagumpay na naipasa ng host ang Immortal Tribulation. Ding! Dahil sarado ang daanan patungo sa Immortal Realm, pinipilit ng system na maghiwa-hiwalay ang host. Ding! Ang host ay matagumpay na. Nahiwalay. Ang host ay isa na ngayong First Tribulation Loose Immortal. Pagkatapos ng notification ng system, biglang tumaas ng ilang beses ang aura ni Yezuan. Oo naman, pinipilit siya ng sistema na magwatak-watak. Kung bukas pa rin ang daanan sa Immortal Realm, si Yezuan ay maaaring direktang maging isang tunay na Immortal. Dapat malaman ng isang tao na ang First Immortal ay katumbas ng Third Tribulation Loose Immortal, ang Second Immortal ay katumbas ng Sixth Tribulation Loose Immortal, at ang Third Immortal ay katumbas ng Ninth Tribulation Loose Immortal. Hanggat ang isang Ninth Tribulation Loose Immortal ay nakapasa muli sa Immortal Tribulation, maaari siyang direktang maging isang Fourth Immortal,
at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa Luz Immortal Tribulation na nangyayari isang beses bawat 1,000 taon. Ngayon, nakalusot na si Yezuan, at sa tulong ng Holy Leader Token, sa wakas ay magagamit na niya ang kanyang buong lakas. Hahaha, naging Luz Immortal na ako sa wakas. Ilang beses tumawa si Yezuan. Kahit na wala ang Holy Leader Token, mayroon siyang 100% success rate. Kakaiba kung siya ay nabigo. Medyo nagulat ang lahat. Naramdaman nila na masyadong minadali ang Immortal Tribulation ni Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang iba ay kailangang pumili ng lokasyon at maging ganap na handa. Gayunpaman, nang makita nilang ligtas at maayos si Yezuan, hindi nila maiwasang mapabuntong hininga. Para sa natitirang 4 na Luz Immortals ng Evil Path Holy Land, iiyak sila. Boy, I admit that I failed this time, but why you let the 3 of them attack me? Do you think na masasaktan nila ako? Ang Luz Immortal ng banal na lupain ng kamatayan ay hindi napigil ang huminga ng malamig. Siyempre hindi. Umiling si Yezuan, pagkatapos ay kinuha muli ang Holy Leader Token. Pagkatapos, sa harap ng mga mata ng lahat, isinaaktibo niya ito gamit ang kanyang True Chi. Sa sumunod na sandali, ang kanyang katawan ay napalibutan ng kakaibang enerhiya na bumulwak mula sa Holy Leader Token. Nagulat ang lahat. Talagang nagamit ni Yezuan ang Holy Lord Token. Hindi ba ibig sabihin noon ay napino na niya ang Holy Lord Token? Ang kasalukuyang master ng Panglay Holy Land ay si Yezuan. Ano? Nagulat si Old Immortal Tianju, Fairy Liu Li, at ang iba pa. Kalahating araw pa lang mula nang matanggap nila ang balita. Sa kalahating araw na ito, si Yezuan ay naglalakbay sa ilalim ng mga mata ng lahat. Paano niya napino ang Holy Leader Token? Nako hindi. Kabanata 1645, sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit kinailangan ni Yezuan na sumailalim sa kapigatian sa mismong lugar. Ito ay dahil napino na ni Yezuan ang Sacred Leader Token. Hanggat siya ay matagumpay na naging isang itinerant na immortal, kasama ang Sacred Leader Token at ang mga paghihigpit ng Sacred Leader Token, walang sinuman ang makakasama ni Yezuan. Fair na. Ang itinerant na immortal mula sa Sacred Land of Death ay agad na tumalikod at tumakbo. Nakahanda siyang buksan ang Spatial Rift at bumalik sa Panglay Sacred Land, pagkatapos ay tumakas. Sa kasamaang palad, siya ay isang hakbang na masyadong mabagal. Mamatay. Si Yezuan ay nanatiling kalmado at nakakulong habang direktang ginagamit niya ang kanyang pinakamalakas na trump card. Unicorn, bumaba ka. Boom! Sa isang iglap, ang naglalakbay na walang kamatayan mula sa sagradong lupain ng kamatayan ay direktang tinapakan ng nagninangas na kuko. Matapos makapasok sa First Tribulation Itinerant Immortal Realm, ang lakas ni Yezuan ay tumaas ng ilang beses. Kasama ng suporta ng Sacred Leader Token, ang kanyang pinsala ay sumasabog. Sa pamamagitan lamang ng isang kuko, malubha niyang nasugatan ang Peak First Tribulation Itinerant na walang kamatayan. Blarg. Ang itinerant, na walang kamatayan ay nagluwa ng isang subo ng dugo. This time, double loss talaga ang naranasan niya. Noong una ay gusto niya ng ibang tao na pumatay kay Yezuan, pagkatapos ay kukunin niya ang Sacred Leader Token. Hindi niya inaasahan na siya ay mabibigo, at lubos na matatalo. Kung ganun, sabay na tayong mamatay. Ang itinerant na walang kamatayan ay umungal at direktang umatake ng walang pag-aalinlangan. Para kang langgam sa harapan ko. Umirap si Yezuan, at bumaba ang isa pang unicorn hoof. Sa pagkakataong ito, direktang pinatay ang itinerant na immortal. Kasabay nito, ang kanyang pag-atake ay nasa harap na ni Yezuan. Gayunpaman, madaling natalo ni Yezuan, na may Sacred Leader Token at kapangyarihan ng Sacred Land, ang pag-atake. Kahit na hindi siya umatake, ang itinerant na immortal ay parurusahan ng Heavenly Dao, at pagkatapos ay mabubura ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, ang mga taong napatay niya ay nakakuha ng mga punto ng layunin ng pagpatay. 3 na ang natitira. Ihahatid na rin kita. Hindi nag-atubili si Yezuan at direktang ginamit ang ikatlong kuko ng unicorn. Direktang pinatay ng kuko na ito ang itinerant na immortal mula sa Nibleng Bone Sacred Land. Ang Luz Immortal na ito ay isang maagang yugto lamang ng First Tribulation Immortal.
Siya ay mas mahina kaysa sa apat mula sa Sacred Land of Death at Nether Sacred Land. Agad siyang pinatay. Sa kasalukuyan, mayroon pa ring Luz Immortal mula sa Evil Sun Holy Land at Immortal Chizu. Huwag mo akong patayin, handa akong sumuko. Mabilis na sinabi ni Immortal Chizu. Hindi ko kailangan ng alipin na tulad mo. Umiling si Yezuan at nagsimulang pumatay. Kahit na ang Immortal Chizu ay isang mid-stage First Tribulation Luz Immortal lamang, si Yezuan, na may Sacred Master Medallion, ay madaling pumatay sa kanya kahit na hindi ginagamit ang kanyang ultimate move. Kung tungkol sa ibang tao, siya ay nasa maagang yugto ng unang kapigatian, kaya natural na hindi siya makakatakas sa kamatayan. Wala pang 2 segundo, lumitaw ang 2 pang Rogue Immortal na bangkay. Ang 7 Rogue Immortals mula sa Corrupt Path Holy Lands ay bumagsak lahat. Bagamat ang ilan sa kanila ay pinarusahan ng kamatayan ng Heavenly Dao, namatay sana sila sa kamay ni Yezuan sa huli kahit na hindi sila kumilos. Si Yezuan, na may Sacred Leader Token, ay halos hindi matatalo sa Panglay Sacred Land. Maliban kung siya ay nag-react sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang sarili upang patayin siya ay halos walang kamatayan. Lahat ay tumingin sa lumalawak na spatial rift at hindi naiwasang umatras. Ang espasyo sa kanilang paligid ay hindi matatag. Sa sandaling kumilos ang isang Rogue Immortal, ang mga spatial rift ay hindi na maaayos ng mga ordinaryong tao. Iyon ang dahilan kung bakit sila pinarusahan ng Heavenly Dao. Bagamat hindi nagtagal ang labanan ngayon, maraming spatial rift ang naiwan. Kung sila ay pababayaan mag-isa, ang buong Panglay Sacred Land ay magdurusa. Yezuan, ayusin muna ang spatial rift. Nagmamadaling paalala ni Old Immortal Tianju. Okay. Tumango si Yezuan at pagkatapos ay ginamit muli ang Sacred Leader Token. Kasama ang Eye of Space, mabilis niyang pinigilan ang mga spatial rift at inayos ang mga ito. Ang mga spatial rift na ito ay naiwan ng buong lakas na pag-atake ng isang Peak First Tribulation Luz Immortal. Sila ay lumawak ng napakabilis. Kung hindi masusugpo, lalamunan nila ang buong Sacred Land ng Panglay at maaapektuhan pa ang iba pang Sacred Lands. Sa kabutihang palad, si Yezuan ay master na ng Panglay Sacred Land. Ang pag-aayos ng mga spatial rift na ito ay isang piraso ng cake. Ngayong patay na ang 7 Rogue Immortals mula sa Corrupt Path Holy Lands, ang usapin ay itinuring na tapos. Nakalusot na ako sa Rogue Immortal Realm. Sa 1,000 taon, oras na para dumaan ako sa aking pangalawang kapigatian. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Masyadong mahaba ang 1,000 taon para sa kanya. Buti na lang, napakabait niya. Hanggat makakahanap siya ng isang espesyal na kayamanan, maaari niyang paikliin ang oras na kailangan upang dumanas sa kanyang kapigatian. Sa mga samsam sa digmaan ngayon, maraming bagay ang maaaring paikliin ang panahon na kailangan upang dumanas sa kapigatian. Sa kabuuan, aabutin ito ng halos 100 taon. Kapag ang isa ay naging Rogue Immortal, sasailalim sila sa kapigatian minsan bawat 1,000 taon. Kahit na nasa First Tribulation Rogue Immortal Realm lang sila, kailangan pa rin nilang sumailalim dito. Kung sila ay mabaigo, sila ay tatamaan ng kapigatian at ang kanilang kaluluwa ay mangangalat. Kung magtagumpay sila, magiging Second Tribulation Rogue Immortal sila. Sa makatuwid, gusto ni Yezuan na makapasok muna sa First Tribulation Rogue Immortal Realm bago gamitin ang mga kayamanang ito para bawasan ang oras na kailangan para sumailalim sa Tribulation, kung sakali. Ngayong dumaan na siya sa kapigatian, ang Old Tree at ang Ghost Dome Great Emperor ay nasa 9th Stage Ascension Realm lamang. Bago makapagsalita si Old Immortal Tianju, muling nagbago ang Heaven Earth Yuan Shi. Sa pagkakataong ito, ang lumang puno at ang Ghost Dome Great Emperor ang sumailalim sa kapigatian. Para naman kay Wei Zhenchen, na-stuck siya sa 9th Stage Ascension Realm dahil isa siyang sandata. Sa kabutihang palad, nakabahagi siya sa parehong antas ng Ghost Dome Great Emperor. Hanggat ang Ghost Dome Great Emperor ay dumaan sa kapigatian, siya rin ay makakalagpas. Ay yaya, sunod-sunod na talaga ang pagdadaanan mo sa tribulation. Kung ganoon, hindi ako magpipigil. Pagkatapos, inihagis niya ang ulo ni Shi Wuya kay Renfeng at nagsimulang gabayan ang Heaven Earth Yuan Shi. Talagang dumaranas din siya ng kapigatian. F***,
hindi ko na itatago. Tribulation. Sa sandaling ito, galit na sumigaw ang isang demonyong elder na nakalusot sa 9th stage ascension realm sa loob ng 10,000 taon. Ang pagdaan sa kapigatian ay hindi masaya. Kapag ang kapigatian ay nabigo, ang kaluluwa ng isa ay mangangalat. Bukod dito, ang kaluluwang ikinalat ng kapigatian ay mabubuhay lamang ng binhi ng kaluluwa. Sa makatuwid, nagkaroon lamang ng isang pagkakataon. Kung hindi siya magtagumpay, mamamatay siya sa pagsisikap. Sa kabutihang palad, ang kapigatian ay hindi maaapektuhan ng bilang ng mga taong dumaranas ng kapigatian sa malapit. Boom! 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 Ang mga kidlat ng kapigatian ay tumama. Ang Old Tree at ang Ghost Dome Great Emperor ay nagtiis ng isa. Matapos mag-mutate ang Old Tree sa Ember of Lightning Fire, lumalaban ito sa mga pag-atake ng katangian ng kidlat. Sa makatuwid, madali itong nalampasan ng kapigatian. Ang Ghost Dome Great Emperor ay kalahati rin ng katangian ng bato. Kaya naman, madali rin itong nalampasan ng kapigatian. Ding! Matagumpay na nalampasan ng Ember of Lightning Fire ang kapigatian. Siya ay kasalukuyang nasa early stage ng First Tribulation Luz Immortal. Ding! Matagumpay na nalampasan ng Ghost Dome Great Emperor ang kapigatian. Siya ay kasalukuyang nasa early stage ng First Tribulation Luz Immortal. Ding! Matagumpay na nalampasan ni Wei Zhenchen ang kapigatian. Siya ay kasalukuyang nasa maagang yugto ng unang kapigatian Luz Immortal. Gayunpaman, hindi ito ang wakas. Ang ilan sa mga maluwag na immortal ay hindi inaasahan na sila ay mamamatay. Bukod dito, ang mga maluwag na immortal ay hindi mabubuhay gamit ang mga buto ng kaluluwa. Sa makatuwid, magdadala sila ng mga ordinaryong bagay. Pagkatapos ng labanan ngayon, lahat ng magagandang bagay ay nahulog sa mga kamay ni Yezuan. Ding! Nakalusot ang host. Siya ay kasalukuyang nasa middle stage ng First Tribulation Luz Immortal. Ding! Ang Ember of Lightning Fire ay nabasag. Siya ay kasalukuyang nasa middle stage ng First Tribulation Luz Immortal. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Siya ay kasalukuyang nasa middle stage ng First Tribulation Luz Immortal. Nakalusot ang Ghost Dome Great Emperor. Siya ay kasalukuyang nasa middle stage ng First Tribulation Luz Immortal. Kabanata 1646. Ang isang serye ng mga abiso ng system ay nagpagulo kay Yezuan. Gayunpaman, ang pakiramdam ng kanyang lakas skyrocketing ay talagang mabuti. Nakakatakot naman. Matapos maramdaman ang aura ni Yezuan, parehong Old Immortal Tianju at Fairy Liuli ay hindi maiwasang manginig. Ngayon lang, ang apat na Peak First Tribulation Itinerant Immortals ay may katulad na lakas sa kanila, ngunit lahat sila ay pinatay ni Yezuan. Ngayon, si Yezuan ay direktang pumasok sa Middle First Tribulation Itinerant Immortal Realm. Kahit na wala ang Sacred Leader Token, maaari niyang patayin ang mga ito. Sa Divine Land ng Ponglei, si Yezuan ay isa ng hindi magagapi na pag-iral. Sa kabilang panig, dumaong na rin ang Wayward's Immortal Tribulation. Kasunod yun ay tumaas ang kanyang aura. Maraming sigla ang iniwan ni Itay sa aking katawan. Hindi ko man mapino ang lahat, sapat na para diretso akong bumalik sa tuktok. Naliligaw na isip sa kanyang puso. Lumakas ang kanyang aura at hindi nagtagal ay tumigil sa Middle First Tribulation Realm. Para sa Demon Clan Elder, matagumpay din niyang naipasa ang Immortal Tribulation at nalinang upang maging isang itinerant immortal. Sa oras na ito, direktang ipinatawag ni Yezuan si Luoluo at kinuha ang Sacred Leader Token. Magandang lugar ito, diretsahan mo na lang. Ibinigay ni Yezuan ang Sacred Leader Token kay Luoluo. Teka, sa oras na ito, biglang sumabad ang Old Immortal Tianju. Sa proseso ng pagpino, hindi mo magagamit ang Sacred Leader Token. Kung ang Sacred Land of Death ay magpapadala ng Second Tribulation Itinerant Immortal, ito ay magiging mapanganib. Pumunta sa Liuguang Divine Land. Okay, tumango si Yezuan bilang pagsang-ayon. Ang Old Immortal Tianju ay ang Sacred Land Master ng Liuguang Divine Land. Mas ligtas para sa Luoluo na pinuhin ito doon. Gayunpaman, bago iyon, hinayaan muna ni Yezuan ang Old Tree at ang dalawa pang subukan ito. Ang mga pag-atake ng Old Tree at Ghost Dome Great Emperor ay lilikha ng mabilis na lumalawak na space crack, at pagkatapos ay papatayin sila ng Heavenly Punishment. Para naman kay Wei Zhenchen,
kahit paano siya umatake, walang parusa, at hindi niya mabubuksan ang space crack. Ito ay nagpagulat kay Yezuan, ngunit nagulat din. Nangangahulugan ito na maaaring baliwalain ni Wei Zhenchen ang parusa ng Heavenly Dao at lumipat sa Minor Hallowed Grounds. Kung alam niya ito ng mas maaga, maaaring direktang malampasan ni Yezuan ang kanyang kapigatian. Pagdating ng panahon, si Wei Zhenchen na sana ang haharap sa kanya. Mas madali sana ang mga bagay noon. Pinangunahan ni Yezuan ang lahat pabalik sa Panglei Sacred Ground sa pamamagitan ng Spatial Crack sa Spatial Crack ng Dragon Sparrow Ferry. Sa panahong ito, nabunot na ng doppelganger ni Yezuan ang lahat ng kuta ng tatlong masasamang banal na lupain. Kung hindi siya magkakaroon ng mga mapagkukunan upang makapasok sa kalagitnaan ng yugto ng First Tribulation. Pagkatapos bumalik sa Panglei Goblin Race, ginamit ng Old Immortal Tianju ang teleportation array ng Panglei Goblin Race at direktang nag-teleport sa Tianju Palace ng Liuguang Holy Land. Sa Glazed Light Holy Land, hanggat walang dumating na tatlong kapigatian na maluwag na immortal, walang sino man ang magiging banta kay Tianju Laoxian. Bukod dito, aling Third Tribulation ang maluwag na walang kamatayan ang gustong parusahan ng Heavenly Dao. Kailangang malaman ng isang tao na ang isang binhi ng kaluluwa ay mabubuhay lamang kapag ang isa ay nasa ibaba ng kaharian ng Heaven Ascension. Pagkatapos maging isang itinerant immortal, ang kamatayan ay tiyak kapag ang kaluluwa ng isang tao ay nawasak. Bukod dito, kahit na tumakas ang kanyang kaluluwa, hindi niya magagawang muling mabuhay ng kasing dali ng isang reaching heaven state. Bagamat maraming restrictions ang itinerant immortals, hindi natakot si Yezuan sa itinerant immortal tribulation na nangyari minsan sa bawat 1,000 taon dahil sa pagtaas ng kanyang lakas. Pag-isipan mo ito, pagkarating sa Glazed Light Holy Land ng Tianju Palace, ibinigay ni Yezuan ang Holy Leader Token kay Luoluo. Pagkatapos, sinimulan nitong pinuhin ni Luoluo. Ang Holy Leader Token na ito ay dating pag-aari ng Dragon Sparrow Ferry. Ngayong nakuha na ito ni Luoluo, mas madali para sa kanya na pinuhin ito. Senior, ngayong lubusang napinaw na ni Luoluo ang mana ng Demon Emperor at itong Holy Leader Token, ano ang tsansa niyang manalo kung direktang dumaan siya sa Heavenly Tribulation? Tanong ni Yezuan. Tungkol sa bagay na ito, minsan akong naghanap ng eksperto mula sa Life Holy Sect. Sinabi niya na kung gagamitin ni Luoluo ang Holy Leader Token, may 80% siyang tsansa na manalo. Sagot ni Tianju Laoxian. 80% lang. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Maliwanag, hindi siya masyadong nasiyahan sa rate ng tagumpay na ito. Ang gusto niya ay 100%. Kung babalik siya sa kanyang orihinal na anyo, maaaring maabot niya ang 100%. At saka, ang asawa ko ay bihasa sa array formations. Kapag dumaan siya sa Heavenly Tribulation, magiging mas madaling mag-set up ng defensive array formation. Binigyang diin ni Tianju Laoxian ang mga salitang Heavenly Tribulation. Ang Heavenly Tribulation ay hindi isang Immortal Tribulation. Ang Immortal Tribulation ay kailangang dumapo sa taong dumaraan dito. Tanging sa sarili nilang lakas ay malalampasan nila ito. Ang Heavenly Tribulation ni Luoluo ay hindi kailangang dumapo sa taong dumaraan dito. Maaari lang niyang i-block ito. Bagamat hindi makakatulong ang mga tagalabas, ang array formation na itinakda ni Luoluo at ang mga banal na kakayahan na natutunan niya ay maaaring gamitin para harangan ang Heavenly Tribulation. O tama, pagkatapos makapasok sa itinerant immortal realm, mayroon pa ring Tribulation Transcendence Peel. Maaari nitong pataasin ang success rate ng Heavenly Tribulation. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Yezuan. Magandang balita ito para kay Luoluo. Sa pamamagitan nito, walang problema si Luoluo na makapasa sa Heavenly Tribulation. Bagamat ang Holy Leader Token ay dating kabilang sa Dragon Sparrow Ferry, inabot pa rin ng Luoluo ang kalahating buwan upang pinuhin ang Holy Leader Token na ito. Pagkatapos ng kalahating buwan, matagumpay na napinaw ni Luoluo ang Holy Leader Token na ito. Pagkatapos, bumalik ang lahat sa sacred ground ng Panglei. Sa sandaling ito, maaaring hiramin ni Luoluo ang kapangyarihan ng sagradong lupa. Lolo, kuya, kailan ko kaya ganap na may unlock ang mga alaala ng mana? Tinanong ni Luoluo sina Yezuan at Tianju sa plaza ng Panglei Sacred Ground. Walang nagmamadali. Ihanda muna natin ang lahat.
Maaari kang mag-set up ng defensive array formation dito, sabi ni Old Immortal Tianju. Ang kanyang asawa, ang Dragon Sparrow Fairy, ay isang array master. Bagamat isa lamang siyang mid-stage na First Tribulation itinerant na walang kamatayan, ang array formation ay magiging epektibo pa rin sa oras na ito. Tumugon si Luoluo at nagsimulang iset up ang array formation sa inheritance memories. Unang layer, pangalawang layer, ikatlong layer, ikaapat na layer. Ang mga array formation ng ibang tao ay walang silbi laban sa Heavenly Tribulation. Mawawasak sila kaagad. Gayunpaman, ang mga array formation ni Luoluo ay itinakda niya, para magamit ang mga ito para harangan ang Heavenly Tribulation. Sa huli, nag-set up si Luoluo ng kabuuang 7 layer ng array formations. Luoluo, inumin ang pill na ito bago ang Heavenly Tribulation. Gumastos si Yezuan ng malaking halaga ng Super Devo Uring Crystals upang ipagpalit sa isang Heavenly Tribulation pill at itinapon ito. Kinuha ni Luoluo ang Heavenly Tribulation pill at lumingon para tingnan ang isang tao. Si Hu Xingye, na dinala ni Yezuan mula sa Land of Reincarnation. Siya ay muling nagkatawang tao ng 9 na beses at may mga magulang sa bawat buhay. Gayunpaman, si Hu Xingye ay ang magulang ni Luoluo sa kanyang unang buhay. Natural na kailangan niyang lumapit kapag dumaan si Luoluo sa Heavenly Tribulation. It's about time. Pupunta ko at gisingin ko ang kanyang mga alaala sa mana. Sabi ni Old Immortal Tianju kay Yezuan at lumakad. Hanggat ginaisang niya ang mga alaala ng mana ni Luoluo, ang Heavenly Lothing Fox bloodline sa kanyang katawan ay ganap na magiging aktibo. Sa oras na iyon, malugod niyang tatanggapin ang Heavenly Tribulation. Nang makita ni Luoluo ang Old Immortal na si Tianju na naglalakad palapit sa kanya, pinasok niya ang Heavenly Tribulation pill sa kanyang bibig at nilunok ito. Pinagmasdan ni Yezuan ang matandang immortal na si Tianju na lumapit kay Luoluo at inilagay ang kanyang natuyo na kamay sa ulo ni Luoluo. Si Luoluo ay hindi isang kayamanan. Kapag nabigo siya sa Heavenly Tribulation, magkakalat ang kanyang kaluluwa. Kabanata 1647. Sa kabutihang palad, sina Luoluo at Yezuan ay nakabuo ng Master and Servant Blood Contract. Si Luoluo ay kapareho ng Old Tree at ang dalawa pa at maaaring doblehin ang kanyang lakas. Sa sandaling ito, ang palad ni Old Immortal Tianju ay biglang naglabas ng stream ng True Chi sa ulo ni Luoluo. Sa susunod na sandali, biglang nanlaki ang mga mata ni Luoluo at dalawang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kanila. Ang mga minanang alaala ay ganap na na-unlock. Sa isang iglap, isang malakas na aura ang kumalat at bumulaga sa lahat sa paligid. Ang Heavenly Lothing Fox bloodline ay ganap na nagising. Ginaisang din ni Luoluo ang mga alaala ng kanyang nakaraang 8 buhay. Naalala niya si Yezuan, Hu Xingye, Old Tree at ang iba pa. Kasabay nito, ang langit at lupa na si Yuan Chi ay nagsimulang magtipon ng mabilis at muling kumalat ang nakakatakot na aura. Nang makita ito, mabilis na umiwas si Old Immortal Tianju. Gumawa rin si Luoluo ng hand seal at na-activate ang 7 layers of defense array. Pagkatapos, siya ay naging kanyang orihinal na anyo. Siya ay orihinal na mula sa Fox Charm Clan. Pagkatapos ng kanyang reincarnation, naging Fox Demon siya. Ngayong ganap na niyang na-unlock ang Heavenly Lothing Fox bloodline, isa pa rin siyang demon. Gayunpaman, ang kanyang orihinal na anyo ay ang gintong 9-tailed Heavenly Lothing Fox. Ang bagong Fox Demon ni Luoluo ay hindi masama, ngunit ito ay mas mababa kaysa sa Heavenly Lothing Fox. Ang Heavenly Tribulation ay halos tapos na sa pagtitipon at maaaring bumagsak anumang oras. Hinawakan ni Luoluo ang Sacred Leader Token sa kanyang kamay at naghanda para sa Heavenly Tribulation. Matandang puno, pumunta kayong tatlo at subukan. Mabilis na tinawag ni Yezuan ang Old Tree at ang dalawa pa. Gusto niyang subukan ng 3 itinerant immortals na hadlangan ang Heavenly Tribulation. Boom! Nang nasa posisyon na silang tatlo ay biglang may malakas na tunog na nagmula sa langit at nakatawag ng atensyon ng lahat. Malapit na ang Heavenly Tribulation. Ang Heavenly Tribulation na ito ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan. Direkta nitong tinamaan si Luoluo na naging Heavenly Lothing Fox. Kasabay nito, si Wei Zhenchen at ang dalawa pa ay pumila mula sa itaas hanggang sa ibaba at umakyat upang harapin ang Heavenly Tribulation.
Ang plano ni Yezuan ay hayaan silang tatlo na harangin ang kapangyarihan ng Heavenly Tribulation, ngunit ito ay walang silbi. Ding! Namatay si Wei Zhenchen. Ding! Namatay ang Ghost Dome Emperor. Ding! Namatay si Ashen Thunderfire. Ang kidlat ng kapigatian ay tumagos sa Wei Zhenchen, ang Ghost Dome Great Emperor, at ang mga katawan ng lumang puno ng sunod-sunod. Bukod dito, hindi hamina ang kapangyarihan nito. Huwag kalimutan na ang kasalukuyang kapigatian ni Luoluo ay nasa tuktok ng Heaven Completion Stage Level 9. Kung ikukumpara sa kapigatian ni Hu Xingye, hindi mabilang na beses na mas malakas siya. Boom! Sa huli, ang kidlat ng kapigatian ay tumama sa porma sayon ni Luoluo. Ang porma sayon na ito ay may Luoluo's genuine chi, kaya ito ay inaprubahan ng Heavenly Tribulation. Gayunpaman, ang 7 layer na porma sayon na ito ay hindi pa rin nakaharang sa Tribulation Lightning. Ang 7 patong ng mga porma sayon ay sunod-sunod na nasira, ngunit ito rin ay nagkaroon ng epekto ng pagpapahina ng kapigatian na kidlat. Nang dumuong ang kidlat ng kapigatian sa katawan ni Luoluo, 2/3 na lamang ang natitira nitong orihinal na kapangyarihan. Boom! Sa huli, ang kidlat ng kapigatian ay tumama pa rin sa katawan ni Luoluo. Agad na kumalat ang malakas na kidlat. Ang pangunahing katawan ni Luoluo ay hindi napigil ang magpakawala ng mahinang dagandong. Tumindig lahat ng balahibo niya, at nanginginig ang buong katawan niya na para bang tinitiis niya ang sakit. Nang makita ito, sina Yezuan, Old Immortal Tianju, at Hu Xingye ay walang magawang manood. Ito ay dahil ang Heavenly Tribulation ay bagay lamang ni Luoluo, at ang iba ay hindi maaaring makagambala. Nang tamaan ng kidlat ng kapigatian ng kanyang katawan, ginamit na ni Luoluo ang Holy Leader Order. Bilang karagdagan sa tuktok ng Heaven Completion Stage Level 9, ang pamana ng Demon Emperor, at iba pang mga kadahilanan, matagumpay na natanggap ni Luoluo ang pag-ataking ito. Ding! Matagumpay na nalampasan ni Luoluo ang kapigatian. Ding! Si Luoluo ay pilit na naghiwa-hiwalay. Siya ay kasalukuyang nasa maagang yugto ng One Tribulation Scattered Immortal. Ang dalawang system notification na ito ay nagulat kay Yezuan. Nalampasan ni Luoluo ang Heavenly Tribulation, hindi ang Immortal Tribulation. Paano siya nakapasok sa Scattered Immortal Realm? Gayunpaman, hindi na ito mahalaga dahil matagumpay na naipasa ni Luoluo ang Heavenly Tribulation, at hindi na niya kailangang mag-alala tungkol dito sa hinaharap. Yay! Young Master, Ina, nakapasa ako sa Heavenly Tribulation. Agad na naging tao si Luoluo at tumalon sa mga bisig ni Hu Xingye. Para sa araw na ito, lahat ay naglagay ng maraming pagsisikap, at ang mga bagay ay sa wakas ay dumating sa isang matagumpay na conclusion. Buti naman at nalagpasan mo. Nakahinga rin ng maluwag si Yezuan. Ngayon, hindi lang naipasa ni Luoluo ang Heavenly Tribulation, ngunit nakalusot din siya sa Itinerant Immortal Realm. Bukod dito, ang lahat ng kanyang minanang alaala ay na-unlock, na karapat-dapat sa pagdiriwang. Gayunpaman, wala pa ring balita tungkol sa ama ni Luoluo, na nakakalungkot. Para dito, tumakbo rin si Yezuan sa buong Hundred Beasts Realm, gamit ang kanyang espiritual na kahulugan upang hanapin ang lahat ng miyembro ng Fox Clan, ngunit wala siyang mahanap na anumang mga pahiwatig. Marahil ang ama ni Luoluo ay nahulog na, o marahil siya ay muling nagkatawang tao. Dahil tapos na ang mga bagay, kung gayon ang Holy Leader Order ng Panglei Demon Clan ay dapat ibigay kay Fairy Liu Li. Kinuha ni Yezuan ang Holy Leader Order mula kay Luoluo, pagkatapos ay natagpuan si Fairy Liu Li, na handang tuparin ang kanyang dating pangako. Gumastos si Fairy Liu Li ng maraming makalangit na kayamanan para alagaan siya, at ngayon ay gusto niyang gamitin ang Holy Leader Order bilang reward. Gayunpaman, nang dumating si Yezuan sa Colored Glass Sacred Mountain at matagpuan si Fairy Liu Li, nalaman niyang naroon din si Headstrong. Sok, anak, ingatan mo muna itong Holy Leader Order. Direktang ngumiti si Headstrong kay Yezuan. Ano, bakit? Narinig ito ni Yezuan at nagtatakang nagtanong. Biglang tumingin si Headstrong kay Fairy Liu Li at sinabing, "Next, I have a plan na siguradong magiging interesado ka." Anong plano? Hindi malay na tanong ni Yezuan. Panatilihin muna itong Panglei Holy Leader Order. Mula ngayon, ikaw na ang master ng Panglei Holy Ground.
Tungkol naman sa pangako mo sa akin, maaari mong gamitin ang Holy Leader Order of Other Holy Grounds para bayaran ito. Sabi ni Fairy Liu Li. Nang marinig ito, itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay at hindi nag-react ng ilang sandali. Sa madaling salita, pumunta at kumuha ng isa pang Holy Leader Order. Paliwanag ni Headstrong, "Go get another one." "Saan ka pupunta?" tanong ni Yezuan. "Siyempre, iyon ang masasamang Holy Grounds." Ang ilang Holy Grounds ay mayroon lamang mid-stage na First Tribulation itinerant immortals bilang kanilang Panginoon, patuloy ni Headstrong. Pero, isa na rin akong itinerant immortal ngayon. Kung lilipat ako sa ibang Holy Grounds, lilipad ang kaluluwa ko. Nang sabihin ito ni Yezuan, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan at bigla siyang natauhan. Kung ang isang itinerant immortal ay umatake sa isang Holy Ground, ang kanyang kaluluwa ay magkakalat. Gayunpaman, ang Old Tree, Ghost Dome Great Emperor, at Wei Zhenchen ay maaaring mabuhay muli kahit na sila ay namatay. "Baboy kang bobo, ngayon mo lang na-realize." Kinaikit ni Headstrong ang kanyang mga mata, medyo walang magawa. Sa katunayan, ang lumang puno at ang dalawa pa ay mga kayamanan ni Yezuan, at mayroon din silang katangian ng immortalidad. Talagang nagtanong si Yezuan tungkol dito. Hanggat umatake ang matandang puno at ang dalawa pa, kahit na parusahan sila ng langit na daw, parurusahan lamang nito ang matandang puno at ang dalawa pa. Kahit na namatay ang matandang puno at ang dalawa pa, maaari niyang ipagpatuloy ang pagbuhay na muli sa kanila, pagkatapos ang mga banal na ground na iyon. Sok 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 sok. Hehe, maraming masasamang Holy Grounds. Gumawa ako ng ruta para sa iyo. Biglang ngumisi si Headstrong na may mapanlinlang na tingin. "Kanina mo pa sinasabi ang planong ito?" tanong ni Yezuan. "Tama na yan." Kabanata 1648. "Kaya tutulungan kitang patayin ang mga Panginoon ng mga banal na lupaing iyon at ibibigay sa iyo ang Holy Lord Token." Agad namang nag-react si Yezuan. "Tama, ang Evil Buddha ng Evil Sun Holy Land ay isang peak lamang na First Tribulation Bodiless Immortal. Basta papatayin mo siya, makakakuha ka ng isa pang Holy Master Token. Maaari mo itong ibalik kay Liu Li. Ako naman, gusto ko ang Sky-piercing Treasure Map." Mahinang sabi ni Headstrong. Nang marinig ito, natigilan si Yezuan. Sky-piercing Treasure Map. Ang Evil Buddha ng Evil Sun Holy Ground ay may Sky-piercing Treasure Map. Ang Evil Buddha na iyon ay orihinal na personal na alagad ng kagalang-galang na Buddha ng Holy Land ng ating Buddhist sect. Nang maglaon, hiniram niya ang Sky-piercing Treasure Map ng Venerable Buddha sa pagkukunwari upang maunawaan ito. Pagkatapos ay umalis siya sa Holy Land ng Buddhist sect at sa wakas ay naging master ng Holy Land ng Exiyang Holy Land, sabi ni Fairy Liu Li. "Nakikita ko, naiintindihan din ni Yezuan. Ninakaw ni Evil Buddha ang Sky-piercing Treasure Map. Ngayon, gusto ni Fairy Liu Li at Headstrong na gamitin ito para sirain ang Evil Sun Holy Land at ang iba pang masasamang banal na lupain. Magandang plano iyon, ngunit ang Evil Buddha ay isang peak na First Tribulation Scattered Immortal at mayroong Holy Lord Token. Hindi siya madaling pumatay." Biglang naisip ito ni Yezuan at direktang sinabi, "Huwag kang mag-alala, ang aking ama ay napakayaman." Nakangiting sabi ni Headstrong, "Hanggat sumasang-ayon ka, isang malaking halaga ng mga kayamanan ang ipapadala sa loob ng ilang araw. Gusto ng iyong Buddhist Holy Land at Life Holy Land na gamitin ito para linisin ang masasamang banal na lupain." Sabi ni Yezuan na may singkit na mga mata. Tumango si Headstrong. "Siyempre, pinakamabuting linisin din ang Death Holy Land at Nether Holy Land. Pero mas mahirap. Kung tutuusin, malalaking Holy Lands ang mga iyon. Mas matatag ang espasyo ng malalaking banal na lupain. Kahit na ang Third Tribulation Scattered Immortals ay maaaring umatake, kaya hindi ganoon kadaling sirain sila. Gayunpaman, kung aatakihin ni Yezuan ang maliliit na banal na lupain, ang dalawang malalaking banal na lupain ito ay walang paraan para pigilan siya. Kung ganoon, walang problema. Parang binabayaran mo ako para tumulong sa paglilinis ng masasamang banal na lupain." Ngumisi si Yezuan. Nag-aalala pa rin siya na wala siyang lugar para mag-level up. Nang marinig ang pagsang-ayon ni Yezuan, muling ngumiti si Headstrong. "Okay, pagkatapos ay babalik ako kaagad at susulatan ako ng isang listahan ng kung ano ang kailangan mo." "Walang problema.
Sa sandaling iyon, isinulat ni Yezuan ang kailangan niya. Matapos makapasok sa itinerant immortal realm, mayroon pa siyang 1,000 taon bago ang kanyang unang itinerant immortal tribulation. Kung gusto niyang bumilis, kakailanganin niya ng mga espesyal na kayamanan ng langit at lupa. Sa kabutihang palad, hanggat nilalamon niya silang mag-isa, si Luo-Luo, ang lumang puno, at ang itinerant celestial tribulation ng Ghost Dome Great Emperor ay maiikli. Dahil gusto niyang makatrabaho si Capricious, mas ligtas para sa kanya na makapasok sa Second Tribulation Scattered Immortal Stage. Siyempre, hindi sapat ang pagkakaroon lamang ng kayamanan ng langit at lupa na maaaring paikliin ang panahon ng itinerant immortal tribulation. Kailangan din ng isa na magkaroon ng lakas upang malampasan ang kabigatian. Kung hindi, ang isa ay mapapawi ng itinerant immortal tribulation. Siya ay sadyang umalis sa Panglay Sacred Land at bumalik sa Life Sacred Land. Wala pang 2 araw, bumalik siya, at kasabay nito, maraming magagandang bagay ang naibalik niya. Ang mga bagay na ito ay maaaring ipagpalit sa Holy Leader Token ng Exiyang, Bloodfin, at Corroding Bone Holy Lands. Diretso sa punto si Capricious. Tumingin si Yezuan at namutla sa takot. Agad siyang sumagot, "No problem." Sa interspatial ring na ito, mayroong isang malaking bilang ng mga likas na kayamanan. Bilang karagdagan, mayroong isang bagay na lampas sa kanyang inaasahan. Ang bangkay ng isang mananakmal na hayop. Talagang nagdala si Capricious ng bangkay ng Devourer Beast para kay Yezuan. Ito ay isang napakabihirang bagay na maaaring magbigay kay Yezuan ng isang Devourer Point. Haha, ang 3 banal na lupain ng masamang landas. Walang problema. Ngumisi si Yezuan at itinapon ang magagandang bagay sa kanyang Devourer Space. Sige, then you go and prepare. Let me know kapag tapos ka na. Pupunta din ako. Ngumisi si Capricious. Walang problema. Agad namang pumayag si Yezuan at nakahanap ng tahimik na lugar sa Colored Glass Sacred Mountain. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa tuktok ng First Tribulation Scattered Immortal Stage. Ding! Lumipas na ang lightning embers. Ang host ay kasalukuyang nasa tuktok ng First Tribulation Scattered Immortal Stage. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Ang host ay kasalukuyang nasa tuktok ng First Tribulation Scattered Immortal Stage. Ding! Nakalusot na ang Ghost Dome Great Emperor. Ang host ay kasalukuyang nasa tuktok ng First Tribulation Scattered Immortal Stage. Ding! Nilamon ng host ang isang bangkay ng Devourer Beast. Nakuha ng host ang isang Devourer Point. Isang serye ng system notification ang tumunog sa isipan ni Yezuan. Gayunpaman, hindi nagpatuloy si Yezuan dahil si Luo-Luo ay nasa maagang yugto pa ng First Tribulation Itinerant Immortal Stage. Kung paikliin ni Yezuan ang tagal ng Itinerant Immortal Tribulation, hindi ba mahihirapan si Luo-Luo? Sa makatuwid, ibinigay ni Yezuan ang makalangit at makalupang kayamanan para sa pagtatanim kay Luo-Luo at hinayaan siyang magtanim sa lugar ng pagtatanim. Matapos magbago ang plantation space, maaaring maisaayos ang daloy ng oras. Nilinang ito ni Luo-Luo sa loob ng 10 araw, ngunit 1 araw lang ang lumipas sa labas ng mundo. Bukod dito, si Luo-Luo ay nagtataglay ng Heavenload Fox Bloodline. Kaya niyang makuha at pinuhin ang elemental na enerhiya ng langit at lupa. Kahit na hindi siya gumamit ng natural na kayamanan, ang pagsipsip lamang ng elemental na enerhiya ng langit at lupa sa plantation space ay madaragdagan ang kanyang paglilinang. Sa loob lamang ng 3 araw, nakalusot si Luo-Luo mula sa maagang yugto ng First Tribulation Itinerant Immortal Stage hanggang sa rurok ng First Tribulation Itinerant Immortal Stage. Siyempre, 30 araw siyang nagtanim sa plantation space. Gayunpaman, ito ay sapat na nakakagulat. Kailangang malaman ng isang tao na ang ibang tao ay mangangailangan ng hindi bababa sa 1,000 taon upang makalusot mula sa maagang yugto ng First Tribulation Itinerant Immortal Stage hanggang sa gitnang yugto. Sa mundong ito, siya lang ang ganap na nagising sa Heavenload Fox Bloodline. Pagkatapos ng tagumpay, hindi magiging problema para kay Luo-Luo na harapin ang Itinerant Immortal Tribulation gamit ang sarili niyang lakas. Okay, simulan na natin ang Tribulation. Sa isang lugar sa Colored Glass Sacred Mountain, sinabi ni Yezuan sa kanilang tatlo.
Sa oras na ito, ang rate ng kanyang tagumpay ay 100%, kaya walang anumang aksidente. Ang itinerant immortal tribulation ay iba sa mga nakaraang immortal tribulation. Naapektuhan ito ng bilang ng mga taong dumaranas ng kabigatian, kaya isa-isa lang. Nauna si Yezuan. Direkta niyang naakit ang elemental na enerhiya ng langit at lupa at inipon ito sa itaas ng kanyang ulo. Sa pagkakataong ito, sasailalim siya sa itinerant immortal tribulation, na mas malakas kaysa sa nakaraang immortal tribulation. Ang mga pagbabagong dulot nito ay nagulat sa maraming tao. Sa oras na ito, parehong natuklasan ito ni Fairy Liuli at Headstrong sa Colored Glass Sacred Mountain. Ito ay, ang itinerant immortal tribulation. Si Yezuan ay talagang sasailalim sa tribulation. Nagulat si Headstrong. Nagulat din si Fairy Liuli. Bagamat isa siyang first tribulation itinerant immortal, wala siyang 100% kumpiyansa sa pagpasa sa unang itinerant immortal tribulation. Gayunpaman, mas nauna pa sa kanya si Yezuan. Dapat malaman ng isang tao na si Yezuan ay isa lamang first-year Ascension Realm Levi isang buwan ang nakalipas. Talagang matapang ang batang ito. Inaantala ng iba ang itinerant immortal tribulation, pero na-trigger niya talaga ito ng maaga. Kung papasa talaga siya, hindi ba siya magiging second tribulation itinerant immortal? Nanlaki ang mga mata ni Headstrong, at hindi niya maiwasang humanga sa kanya. Gayunpaman, hanggat nakapasa si Yezuan sa unang itinerant immortal tribulation at naging second tribulation itinerant immortal, magiging madali para sa kanya na makitungo sa mga lords ng masasamang banal na lupang iyon. Boom! Sa oras na ito, ang tribulation lightning sa di kalayuan ay nahulog at tumama sa ulo ni Yezuan. Kabanata 1649. Ding! Matagumpay na nalampasan ng host ang kabigatian. Ang host ay isa na ngayong second tribulation scattered immortal. Pagkatapos ng notification ng system, tumaas ang aura ni Yezuan. Sa sandaling ito, ang kanyang kaharian ang pinakamataas sa sacred land ng Panglay. Maganda talaga ang colored glazed treasure body na ito. Kung hindi, ang rate ng tagumpay sa paglampas sa tribulation ay mas mababa sa 100%. Tumango si Yezuan bilang kasiyahan. Matapos maabot ng colored glazed treasure body ang ika-6 na yugto, kailangan ito ang pinakamahusay na kulay na glaze. Gayunpaman, may sapat na upang ipagpalit ito. Sa makatuwid, naabot na ni Yezuan ang ika-7 yugto, kapareho ni Fairy Liuli. Sa sandaling ito, 2 figure ang biglang lumipad mula sa malayo. Hindi na kailangang sabihin, sila ay natural na Fairy Liuli at Willful. Nagtataka silang tumingin kay Yezuan, nahihirapang tanggapin. Napalunok ng laway si Headstrong at sinabing, nakapasa ka. Oo, isa na akong second tribulation scattered immortal. Tumango si Yezuan. Sobrang nakakatakot. Akala ko gagawa ka ng galaw. Hindi ko inaasahan na dadaan ka muna sa tribulation. Napabuntong hininga si Headstrong. No rush. Lampas muna tayo sa tribulation. Ngumisi si Yezuan. This time, may iba na siyang plano. Ang kanyang layunin ay hindi limitado sa Evil Sacred Land. Walang imik si Fairy Liuli. Sabagay, 1 buwan pa lang ang lumipas. Hindi niya maisip na si Yezuan, na isa lamang first stage ascension realm noong 1 buwan, ay nalampasan na siya ngayon sa kaharian. Bago pa siya makapagsalita, muling nagbago ang sigla ng langit at lupa. Sa pagkakataong ito ay ang kabigatian ng lumang puno. Muli, nagulat si Headstrong. Bagamat may kontrata ang Old Tree kay Yezuan, mukhang hindi ito gumagana sa Scattered Immortal Realm, kaya kinailangan niyang lampasan ang tribulation mismo. Hindi nagtagal, bumaba ang kalat-kalat na Immortal Tribulation. Boom! Ang kidlat ng kabigatian ay nahulog sa Old Tree. Ang matandang puno ay madaling nakayanin ang kidlat at matagumpay na nalampasan ang kabigatian. Ding! Matagumpay na nalampasan ni Lightning Ember ang kabigatian. Ngayon ay 2 kabigatian na nakakalat sa immortal na kaharian. Sumunod ay ang Ghost Dome Great Emperor. Ding! Matagumpay na nalampasan ng Ghost Dome Great Emperor ang kabigatian. Ngayon ay 2 kabigatian na nakakalat sa immortal na kaharian. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Ngayon ay Second Tribulation Scattered Immortal Realm. Ang Ghost Dome Great Emperor ay ang habang buhay na magic treasure ni Wei Zhenchen. Sa makatuwid,
Pagkatapos niyang matagumpay na malimpasan ang kapigatian, si Wei Zhenchen ay nakalusot din. Gayunpaman, hindi ito ang wakas. Luo, huwag kalimutang gamitin ang Holy Leader Token. Sabi ni Ye Zuan kay Luo sa kanyang isipan. Oo, tumango si Luo at kinuha ang Holy Leader Token. Dati, ibinigay ni Ye Zuan ang Holy Master Token kay Fairy Liu Li, ngunit tinanggihan ito ni Fairy Liu Li at naghanda na makipagtulungan kay Ye Zuan. Sa makatuwid, si Luo pa rin ang banal na guro ng banal na lupain ng Panglei. Sa Holy Leader Medallion, hindi na nag-alala si Ye Zuan. Boom! Hindi nagtagal, bumaba ang ika-4 na Itinerant Immortal Tribulation. Si Luo, na nagbagong anyo na bilang Heavenly Loathing Fox, ang dinanas ng matinding pag-atake. Ding! Matagumpay na nalampasan ni Luo ang kapigatian. Isa na siyang maagang yugto ng Second Tribulation Scattered Celestial. Nalampasan din ni Luo ang unang Itinerant Celestial Tribulation at naging Second Tribulation Itinerant Celestial. Si Ye Zuan at ang iba pang tatlo ay direktang nalampasan ang mga kapigatian sa isa't isa, na ikinatakot ni Fairy Liu Li at Capricious. Kalimutan ang tungkol kay Ye Zuan at Luo. Ang isa ay isang halimaw, habang ang isa ay ang unang Heavenly Loathing Fox na nalampasan ang isang Heavenly Tribulation. Ang lakas ng matandang Shu ay napakalakas din, at hindi siya mas mababa kay Ye Zuan kahit kaunti. Gayunpaman, maging ang Ghost Dome Great Emperor, isang Heavenly Beast, ay naging Second Tribulation Itinerant Immortal. Ito ay hindi katanggap-tanggap sa Capricious. Ang Ghost Dome Great Emperor na ito ay dapat na isang False Immortal Beast ngayon. Hindi maiwasan ni Capricious na isipin ang sarili. Ang False Immortal Beast ay isang Heavenly Beast ng Itinerant Immortal level. Gayunpaman, hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay ang Capricious ay isa na ngayong mid-stage na First Tribulation Itinerant Immortal. Baka hindi niya kayang talunin ng isang sandata tulad ni Wei Zhenchen. Okay, lahat tayo ay naging Second Tribulation Itinerant Immortals. Ngayon, oras na para kumilos. Ngumisi si Ye Zuan. Not to mention Second Tribulation Itinerant Immortals, kahit First Tribulation Itinerant Immortals ay hindi makakalaban sa maliit na banal na lupain. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sinamantala niya ang isang butas. Kung ang Old Tree at Ghost Dome Great Emperor ay sumalakay sa maliit na sagradong lupain, sila ay parurusahan ng Heavenly Dao at papatayin. Gayunpaman, dahil maaari silang muling mabuhay ng walang hanggan, maaari silang muling mabuhay muli kahit na sila ay pinapatay sa tuwing sila ay umaatake. Sino sa maliit na banal na lupain ang katapat nila? Haha, mabuti, alis na tayo. Nagningning ang mga mata ni Capricious. Walang teleportation formation sa pagitan ng Righteous Sacred Land at ng Evil Sacred Land. Ang mga pumunta sa Panglei Sacred Land bago tumawid ang lahat sa dagat, kaya ganoon din sa atin. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Capricious ang isang mapa at ibinigay ito kay Ye Zuan. Ito ay mapa ng dagat. Ang Exiyang Sacred Land ay nasa tabi mismo ng Panglei Sacred Land. Medyo malapit ito. Hanggat makarating tayo sa Exiyang Sacred Land, maaari tayong direktang mag-teleport sa Bloodfiend Sacred Land o Niblang Sacred Land, tama ba? Tanong ni Ye Zuan. Oo, minsan lang tayong tumawid ng dagat. Tumango si Capricious. Kung ganoon, umalis na tayo agad. Nang walang ibang salita, kinopya ni Ye Zuan ang mapa ng lugar ng dagat sa libro. Pagkatapos, dumaan siya sa teleportation formation sa Colored Glass Sacred Mountain at nag-teleport sa Panglei Sacred Land, na malapit sa Exiyang Sacred Land. Bagamat ang dagat ay hindi kabilang sa anumang sagradong lupain, sinumang umatake sa dagat ay parurusahan ng Heavenly Dao. Gayunpaman, maaari pa rin silang lumipad. Hindi naman kasi sila umatake. Para naman kay Fairy Liu Li at Capricious, sila ay pinananatili sa lugar ng pagtatanim ni Ye Zuan at tinatamasa ang 10 beses na bilis ng paglilinang. Ngayon, ang Yuan Qi sa planting space ay hindi bababa sa Panglei Sacred Land. Dahil sa bilis ng daloy ng espasyo, gusto ni Capricious na manatili sa planting space ng permanente. Si Luo ay nagtatanim din sa lugar ng pagtatanim. Gayunpaman, dahil isa na siyang Second Tribulation Scattered Immortal at ang mga kayamanan ng langit at lupa ni Capricious ay halos maubos na, medyo mabagal ang kanyang cultivation.
Mabilis na nagmamadali si Yezuan at nakarating sa Exi, yang sacred land pagkaraan ng isang araw. Pagkatapos, direktang lumipad siya sa gitna ng Exi yang sacred land. Ang Sacred Land Master ng Exi yang Sacred Land, Evil Buddha, ay isa lamang pick first tribulation scattered immortal. Ni hindi niya matalo si Wei Zhenchen, pati na ang Ghost Dome Great Emperor at Old Tree. Si Yezuan ay isa na ngayong second tribulation scattered immortal. Ang kanyang spiritual sense, healer instinct, at eye of perception ay maaaring sumaklaw sa halos 1/5 ng Exi yang Sacred Land. Mayroon pa ring ilang kalat na immortal sa Exi yang Sacred Land, ngunit lahat sila ay natipon sa gitna. Naramdaman sila ni Yezuan bago siya dumating. Epic First Tribulation Scattered Immortal, natagpuan ka. Namilog ang mga mata ni Yezuan at hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya. Pagkatapos, direktang lumipad siya sa gitna ng Exi yang Sacred Land. Sa oras na ito, sa wakas ay naramdaman sila ng mga kalat na immortal sa gitna ng Exi yang Sacred Land. Sino ang pangalawang kapigatian na nakakalat na walang kamatayan? Panipi, isang kalbong lalaki ang nagtaas ng kilay. Naramdaman niya na kakaiba ang aura ni Yezuan, ngunit nagulat lang siya. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa Exi yang Sacred Land at siya ang Sacred Land Master. Kahit ang Second Tribulation Scattered Immortal ay hindi siya kayang talunin. Kabanata 1650, pwede ko bang itanong kung sino ka? Lumipad sa langit ang kalbo at sumigaw. Tiningnan siya ni Yezuan at kinumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Ang kalbong lalaking ito ay si Evil Buddha, ang alagad ng Buddha ng banal na lupain ng sekta ng Budista. Siya rin ang Panginoon ng banal na lupain ng Exi yang Holy Land. Sirain mo muna ang katawan niya, sabi ni Yezuan sa kanyang isipan. Agad na lumabas ang Old Tree at ang dalawa pa sa lugar ng pagtatanim. Ang hitsura ng Old Tree ay nahuli sa Evil Buddha of Guard, ngunit ang mas nakakagulat na bagay ay darating pa. Nine Dragons Thunder Flash. Ang Old Tree ay kumislap at lumitaw sa likod ng Evil Buddha, pagkatapos ay sinuntok. Bang! Ang Thunder Fire Feast na ito ay direktang pumutok sa leeg ni Evil Buddha, na naghihiwalay sa kanyang ulo sa kanyang katawan. Pagkatapos, ang Old Tree ay pinarusahan din ng Heavenly Dao at napawi. Ding, patay na si Ember of Thunder Fire. Ding, nabuhay na muli si Ember of Thunder Fire. Bagamat ang Evil Buddha ay ang Panginoon ng banal na lupain, siya ay isa lamang isang tribulation scattered immortal pagkatapos ng lahat. Nakaharap sa Old Tree na isang two tribulation scattered immortal, kahit na may Holy Master Token, hindi niya ito kayang talunin. Bukod dito, nagulat si Old Tree kay Evil Buddha at tinambangan siya. Paano aasahan ni Evil Buddha na ang isang tao ay hindi magdadalawang isip na isakripisyo ang kanilang sarili upang patayin siya? Sa isang iglap, naiwan si Evil Buddha na ang ulo lamang. Pagkatapos, ang kanyang katawan at ang interspatial ring ay nahulog sa mga kamay ni Yezuan. Hehe, ngumisi si Yezuan at pinakawalan si Wayward at Fairy Liu Li. Kasabay nito, naglabas siya ng token mula sa interspatial ring. Ang Holy Master Token ng Exi yang Holy Land. Ding, pinadalisay ng host ang Holy Master Token ng Exi yang Holy Land at naging Lord of Exi yang Holy Land. Isang system notification ang tumunog. Ngayon, si Yezuan ay maaaring gumawa ng hakbang sa Exi yang Holy Land. Si Evil Buddha, na isang ulo na lang ang natitira, ay nakatitig ng blanko kay Yezuan, hindi matanggap ang katotohanan na isang ulo na lang ang natitira niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya, ikaw, sino ka? Matapos pinuhin ang Holy Master Token, ipinagpatuloy ni Yezuan ang paghahanap sa interspatial ring, ngunit hindi niya nakita ang tinatawag na Heavenly Treasure Map. Matigas. Ang ulo, hindi ko nakita ang Heavenly Treasure Map. Sabi ni Yezuan habang inihagis niya ang interspatial ring kay Headstrong. Imposible, malamang ninakaw niya ang Heavenly Treasure Map ng Supreme Buddha. Kusa niyang sinuri ang sarili niyang muli. Ngayon, alam ni Evil Buddha ang layunin ng kabilang partido sa pagdating. Nandito pala sila para sa Heavenspan Treasure Map. Dati, hindi ginamit ni Yezuan ang Soul Eye dahil hindi niya pinino ang Holy Leader Token. Bagamat ito ay isang pag-atake ng kaluluwa, hindi siya nang ahas na subukan ito dahil natatakot siyang maparusahan ng Heavenly Dao.
Gayunpaman, napino niya ang badge ng banal na guro. Kaya naman, nagamit niya ito. Immortal Eye, Soul Eye. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Sa isang kisap mata, napasuko ni Yezuan ang Evil Buddha. Kahit na ang Evil Buddha ay nabuhay ng higit sa 10,000 taon, si Yezuan ay isang kaharian na mas mataas kaysa sa kanya. Saan mo inilagay ang Heavenly Treasure Map? Tanong ni Yezuan kay Evil Buddha. Naibigay ko na ang Heavenly Treasure Map sa Emperor of Death. Direktang sumagot si Evil Buddha. Ano? Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay at tumingin kay Willful. Siya ay pinasuko mo. Nagtatakang tanong ni Willful. Oo. Tumango si Yezuan. Sa kasong iyon, si Evil Buddha ay nagsasabi ng totoo. Sino ang mag-aakala na ang Heavenly Treasure Map ay nasa kamay ng Emperor of Death? Ito ay mahirap. Ang emperador ng kamatayan ay ang Panginoon ng banal na lupain ng kamatayan. Ngayong ibinigay na ni Evil Buddha ang Heavenly Treasure Map sa Emperor of Death, wala nang pag-asa na makuha niya ito. Kalimutan mo na ito, dahil ang Heavenly Treasure Map ay nasa kamay ng Emperor of Death, kung gayon hindi natin ito kailangan. Bumantong hininga si Willful at sinabing, sige, tumango si Yezuan, pagkatapos ay direktang pinatay ang Evil Buddha sa isang hampas. Kapag ang kaluluwa ng isang rogue immortal ay nawasak, siya ay mamamatay. Nang makita ng mga eksperto ng Exiyang Holy Land na pinatay si Evil Buddha, natakot sila kaya nagkalat sila. Gusto mong umalis? Hindi ganoon kadali. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikislap nang mabilis niyang naabutan ang rogue immortals at pinasuko sila gamit ang Soul Eye. Ang Exiyang Holy Land ay itinuturing na isang magandang lugar sa mga maliliit na Holy Lands. Kung ang lahat ng mga mapagkukunan ay natipon, ito ay magiging isang malaking halaga ng kita. Ngayong si Yezuan ang master ng Exiyang Holy Land, magagawa niya ang anumang gusto niya sa Holy Land. Direkta niyang inutusan ang mga eksperto sa ilalim ng kanyang utos na alisin ang masasamang puwersa. Para naman sa rogue immortals ng Exiyang Holy Land, nakaligtas sila dahil nasakop sila ni Yezuan. Pagkatapos, mabilis na ginamit ni Yezuan ang teleportation formation sa Exiyang Holy Land para mag-teleport sa Bloodfiend Holy Land. Pagkatapos, ginamit niya ang parehong paraan para patayin ang Master ng Bloodfiend Holy Land, ang Master ng Bloodfiend Holy Land, at nakuha ang Master Token ng Bloodfiend Holy Land. Pagkatapos, ito ay ang Nibleng Holy Land at ang iba pang 4 na bahagyang mas maliit na Evil Holy Lands. Wala pang 2 araw, naaga ni Yezuan ang lahat ng 7 Evil Daw Holy Lands. At siya ang Panginoon ng 7 banal na lupain. Kasabay nito, direkta siyang nakapasok sa Intermediate Second Tribulation Rogue Immortal Realm. Nakarating ang Old Tree, Ghost Dome Great Emperor, at Wei Zhenchen sa Peak Second Tribulation Rogue Immortal Realm. Kailangang mag-cultivate ni Luoluo, kaya medyo mabagal siya. Siya ay kapareho ni Yezuan, Intermediate Second Tribulation Rogue Immortal Realm. Masyadong mabilis ang mga kilos ni Yezuan. Kahit makalipas ang 2 araw, hindi kumalat ang balita. Upang matupad ang kanyang pangako, ibinigay ni Yezuan ang Master Token ng Evil Sun Holy Land kay Fairy Liu Li, at ang Bloodfiend Holy Land at ang Master Token ng Nibleng Holy Land ay ibinigay kay Headstrong. Tulad ng para sa natitirang 4 na Master Token, iningatan niya ang mga ito. Kung idinagdag niya ang Master Token ng Ponglei Holy Land, magkakaroon siya ng 5. Gayunpaman, hindi pa handa si Yezuan na sumuko dahil mayroon siyang ibang plano. Iyon ang Temporal Island. Dati, nang makuha niya ang isa sa mga Eyes of Time ni Shibuya, ang planting space ay sumailalim sa pagbabago, at ang Temporal Island Lord ay nagkaroon ng isa pa. Kung mayroon siyang isang pares ng Eyes of Time, marahil ay mas maganda ang epekto ng planting space. Ang Temporal Island Lord ay isang Peak Second Tribulation Rogue Immortal at ang Master ng Holy Land ng Temporal Island. Kahit na ang 3 Tribulation Rogue Immortal ay hindi siya kayang patayin sa isang hit. Kaya naman, hanggat hindi siya lumalabas sa Temporal Island, walang makakagawa sa kanya. Sa oras na ito, sa isang masamang banal na lupain, matigas ang ulo, nasaktan ba ng Temporal Island Lord ang Life Holy Sect mo? Tanong ni Yezuan. Oo, may pinatay siya sa aking Life Holy Sect. Ang namatay ay anak ng isa sa mga elder ng Life Holy Sect ko, kaya siya ay tinugis ng aking Life Holy Sect at nakakulong sa Temporal Island.
Tumango si Headstrong. Paano kung tulungan kitang tanggalin siya? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi. Gusto mong pumunta sa Temporal Island. Nang marinig ito ni Caprice, labis siyang nagulat at sinabing, si Shijin ang master ng Holy Land ng Temporal Island, at isa siyang Peak Second Tribulation Luz Immortal. Sa Temporal Island, kahit ang Free Tribulation Luz Immortal ay maaaring hindi siya matalo. Alam ko na, tumango si Yezuan. Kung ganoon, paano mo gustong manalo? Naguguluhan na tanong ni Headstrong. Nagtago si Shiwuya sa Temporal Island. Kahit ang kanyang ama ay walang magawa sa kanya, kaya halos imposible para kay Yezuan na patayin si Shiwuya.